love Bacoor. Mga enforcer naka-pipe. What is up guys, and this is Ed Ride. So ayun, napakaingay ng tambucho natin, no. So kasi ngayon yung pag-uusapan natin or yung topic natin or yung content natin regarding sa tambucho, regarding sa pipe, no. Kasi nga sa mga hindi nakakaalam, taga dito lang ako sa Las Piñas. So nagagawi ako dyan madalas sa Cavite, di ba? Kasi katabing lugar lang namin yan. So meron nag-trending na video. So hindi ko alam kung nakita nyo na, pero ayan, maya maya papanood ko sa inyo. Context lang, ito nga yung hinuli kasi umabot na parang 90 decibels, di ba, yung kanyang exhaust. So pero context lang, ang allowed sa LTO or national law natin ay 99 decibels. So eto, umabot naman sa decibels, pasado sana, which is mali pa nga yung pagkakatest, no, pero hinuli pa rin. So meron daw kasing ordinansa dito sa Bacoor na 2014 pa. So 2014 pa nilabas, biruin mo, no, nakailang update na yung LTO. Diyan sa Cavite, sa Bacoor, hindi pa rin nagbabago yung diba, hindi pa rin nagbabago yung standard nila or yung batas nila, hindi pa rin nagbabago. So which is nakakagulat talaga kasi nag-exist pa rin to. So ito, papanood ko sa inyo yung video. Ito yung video, gagawa lang natin ng reaction video, tsaka di-discuss natin kung anong tama. So ito yung video, panoorin nyo. Kaya napanood nyo sa video, diba, na yun nga, nahuli nga siya. So ang sabi daw kasi merong memorandum dito sa merong memorandum dito sa Cavite or sa Bacoor na 70 decibels lang. Pero yung guys, napakababa ng 70 decibels. Ginagawa na lang joke to ng mga ibang rider, pero sa tutusin lang kasi hindi na updated to. Before nga 105 decibels pa LTO, bumaba na nga to 99 kasi napaka-imposible ng 70 decibels. Napakahina, which is hindi na nga ito yung updated ngayon. So kita nyo naman, di ba, ang memorandum na to 2014 pa. So ano na tayo ngayon guys, 2025 na tayo. So 11 years na nakalipas, memorandum na to, hindi pa rin na-update. Sa LTO medyo nagrereklamo tayo sa 99 decibels, pero saktong-sakto na yung 99 decibels guys, 'di ba? Parang konting upgrade pwede na, kasi meron talaga mga maiingay na pipe, like for example yung stock ng Raider, 'di ba? Stock ng Ninja, mga big bikes, stock ng Sniper, napakaingay naman talaga. So hindi ko alam kung saan kinuha yung 70 decibels na kahit sa test may kita mo sa video, 'di ba? Hindi tama yung pagkakatest nila. So ang dami talagang butas dito. So sana magawa ng action, 'di ba? Sana, since nag-trending na to, sana ma-review nila or ma-update man lang nila yung memorandum sa lugar nila, kasi nakakahiya. Biro mo sa buong Pilipinas sila lang yung ganito. Tsaka ang masama kasi dito mga ka-throttle, no, merong video. Hindi ko alam kung nag-trending rin to, pero nakita ko rin siya, related nga dito na ayun, no, huling-huli ka, paps. May video kasi na nag-trending na yung mga mismong enforcer mismo or yung nagpapatupad ng batas or yung mga nanguhuli mismo, hindi sumusunod sa batas. Eto guys, so panoorin nyo na lang yung video. I love Bacoor. Mga enforcer naka-pipe. Tapos nanguhuli sila ng naka-pipe. Ang gago. No explanation needed, diba? Parang nanguhuli ka dahil sa maingay na tambucho, tapos ikaw mismo hindi ka sumusunod sa batas nyo, so anong tawag sa'yo?
'Diba? So dapat ma-actionan din to itong enforcer na nag-trending na to, 'di ba? Kung tama man yung pinapatupad nila na batas na 70 decibels. Kasi guys, parang unacceptable na ng 70 decibels eh, 'di ba? Kasi nagbago na yung technology, 'di ba? Biruin mo yung mga sniper, mga RFI, 'di ba? Napakaingay na ngayon. So ayan, pupunta tayo sa Cavite para malaman natin kung totoo talaga. Hindi guys, pupunta rin talaga ako Danghari kasi merong akong pupuntahan na tambike. So nagbabalak ako na sumama rin sa rides. Kasi yung pala yung nasalihan ko rides ng mga big bikes, so nagbabalak ako na sumali. Kaya pupunta ako ng Danghari, hindi lang for the content. Guys, ano masasabi nyo? Diba? Parang pero yung LTO national law natin, hindi sila sumusunod. Ang nilabas na guidelines ng LTO 99 decibels, nagrereklamo pa tayo, not knowing na meron pa palang lugar na nang huhuli ng 70 decibels. Feeling ko hindi nila ni-review to. Hindi ko alam kung memorandum ba to na pinapatupad pa rin talaga hanggang ngayon. Feeling ko kasi dapat hindi na siya active kasi naglabas na ng memorandum yung LTO, 'di ba? So sa DILG sana ma-actionan, 'di ba? Sana masilip, ma-update. Yun, huli. Isa lang naman yan eh, 'di ba? Kung talagang memorandum nila yan, wala tayong magagawa. Pero ang tanong ba dyan, legal ba? Kumbaga hindi na kasi updated eh, 'di ba? 2025 na ngayon. Yung memorandum may isang dekada na, 'di ba? 11 years to be exact na. So marami namang batas na kumbaga hindi pa rin nababago kahit ilang taon na. Pero ang pinupunto ko kasi dito, naglabas na ng memorandum yung LTO na kailang adjust na, 'di ba? Galing na tayo sa 105 decibels. Nabago na hanggang ngayon ang updated 99 decibels, 'di ba? Ay medyo gabi na, dito tayo sa Danghari. Kaka-out ko lang kasi sa work eh, kaya wala akong time mag-vlog kanina. So kapag weekend, medyo busy na rin naman. So yun guys, bilang isang rider, ang masasabi ko dito, especially sa naka big bike na maingay ang tambucho, 'di ba? Dapat ma-update tong batas nila or dapat ma-align man lang sa national law. 'Di ba? Kasi kung sa lugar lang nila pinapatupad 'to, ganun ba dapat katahimik yung isang motor, 'di ba? 70 decibels guys, napakahina pa. Tsaka dapat 0.5 meters na naka 45 degree. 'Di ba? So mismong enforcer hindi alam kung paano i-test, kung paano gagawin 'yon, kung paano yung nasa memorandum. So actually binasa ko yung memorandum nila and yun nga, medyo may point pero nakakatawa yung point kasi merong window lang, merong oras ng kung ano yung allowed na decibel. So like for example from 5 AM to 8 AM, knowing na tulog pa yung mga tao, ang allowed decibels lang 70 decibels, 'di ba? So pagdating naman ng alas 9 hanggang alas 5, pwede ka mag 80 decibels, 'di ba? Depende sa lugar. Sa mga residential area. So medyo para sa akin, medyo nakakatawa siya kasi 'di ba parang naka-install kasi yung pipe natin. Ano 'yun? Every 9 AM ba? Every 9 AM papalitan natin ng pipe natin para lang ma-achieve natin yung 80 decibels or 'di ba parang para sa akin hindi na talaga updated tong batas na to. Dapat i-review na to. So mismo sa top traffic bureau ng Bacoor, 'di ba? Or kung sino man yung namumuno diyan, try nyo ring i-review, 'di ba? Ano natin, align natin sa national law.
And actually nasa Las Piñas pa lang tayo, pero maya maya nasa Cavite na tayo. Naku, danghari, rush hour nga pala. Narinig nyo naman gaano kaingay. Hindi lang dahil maingay yung tambucho natin kaya dinidefend natin yung ganitong klase, diba? Parang ibig ko kasi sabihin, parang in general, hindi lang para sa akin, diba? Ang daming lugar na mas tahimik pa, wala namang ganyang memorandum. Eh pag yung big bike nga dumaan ng Cavite, mismong yung mga residente doon, di ba? Yung mga bata, mga lalaki sumisigaw, kuya pabomba. Lang naman ang masabi ko, hindi rin naman kasalanan ng enforcer to kung talagang pinapatupad, di ba? Medyo yung nasa video lang talaga may kasalanan, kasi kung pinapatupad pala to sa lugar nila, bakit siya mismo, di ba, na nanguhuli, bakit kailangan niya mag-pipe? So ibig sabihin siya mismo hindi aware sa batas or memorandum nila. Actually tumahimik na nga yun, di ba, yung issue sa mga exhaust, medyo hindi na naghihigpit. Hindi ko alam, parang dumadating talaga sa panahon na biglang naghihigpit pagdating sa mga tambucho or pagdating sa mga exhaust, di ba? Parang so yun guys, hanggang dito lang. Actually short vlog lang siya, parang di ba, reaction lang, kung ano reaction nyo, kung ano reaction natin. So yun lang naman yung binigay natin dito sa vlog natin. So basta ma-inform ko kayo na ang umiiral pa rin ngayon sa buong Pilipinas ay yung national law na 99 decibels. So hindi ko rin alam kung bakit ganyan sa Cavite or sa Bacoor. Pero pag tumadaan naman ako sa mga checkpoints, wala namang ganyang klaseng senaryo na nanguhuli ng 70 decibels. So siguro ano lang din yan, no? Isolated lang din, pero sana sana align. Yun lang yung masasabi ko para hindi nagugulo. So ang problema kasi diyan, kapag hindi align, paano pag galing ka ng Las Piñas lang, katabi mo Cavite, hindi naman bawal sa inyo yun. So magkaroon ba tayo dapat ng ganong adjustment by city? So mahirap yun para sa ating mga rider, no? Dapat align na lang para hindi na magulo. And sa tingin ko naman fair naman din yung 99 decibels kumpara sa 70 na may nag-joke nga dun, di ba, na parang yung dalawang Caviteño nga daw pag nagkikwentuhan lumalagpas na sa 70 decibels. So yun lang naman. This is Ed Ride, maraming salamat. Ride safe always, ride safe. So mag-enjoy lang ako dito.